Franz Castro, Satur Ocampo. 11. Iba pa hinatulan 6 taong kulong ng Tagum Court. Hinatulang guilty ng Korte ng Tagum City sina ACT teachers Repener Franz Castro, dating bayan muna Repener Satur Ocampo, at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nakasaad sa 25 pahinang desisyon na sina Castro, Ocampo, at ang kanilang mga kapwa akusado ay hinatulan ng pagkakakulong ng 4 hanggang 6 na taon. May kaugnayan ang kaso sa insidente noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte, nang ihatid ng mga akusado ang 16 na menor de edad. Samantala, nanindigan ang bayan na ang insidente ay isang rescue mission. Sa magkasanib na pahayag, sinabi nina Ocampo at Castro na kukwestiyunin nila ang desisyon ng korte. This wrongful conviction speaks of the continuing persecution of those who are helping and advocating for the rights of Lumad children and the persistent attacks on Lumad schools and communities, saad ni Ocampo at Castro. Nakatakda namang magsagawa ng indignation protest ang bayan at iba pang grupo ngayong Lunes kasunod ng desisyon. Sinabi ni National Security Advisor Sekemar Eduardo Año matapos ibaba ng Regional Trial Court Branch 2 ng Tagum City ang desisyon na 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong kina Ocampo at Castro dahil sa nasabing kaso. Ayon kay Ano, malinaw aniya na pinasinungalingan ng desisyon ng korte ang alegasyon ng mga akusado na rescue mission ang kanilang ginawa sa ilegal na pagkuha at pagbiyahe sa mga menor de edad sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Sinabi pa ni Año na ang desisyon ay malaking hakbang upang mapangalagaan ang mga katutubo at menor de edad laban divisive na ideolohiya. Binati naman ni Año ang Department of Justice, DOJ, Office of the Solicitor General, OSG, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, Philippine National Police, PNP, at Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pagtutok sa kaso para masiguro na makamit ang hustisya para sa mga biktima. Samantala, nagsalita naman ni Ocampo at Castro sa naging desisyon ng korte. The decision of the Davao del Norte Regional Trial Court Branch 2, wrongfully convicting us, the administrator and teachers of the Salugpungan Tanu Igcanogon Community Learning Center, and 2, from the Alliance of Concerned Teachers, is unacceptable and unjust, sabi ni Ocampo at Castro sa isang joint statement. This wrongful conviction speaks of the continuing persecution of those who are helping and advocating for the rights of Lumad children and the persistent attacks on Lumad schools and communities, sabi pa ng mga ito. Iginiit ng dalawa na ang mga individual na siyang responsable sa panghaharas at pagpapasara ng mga Lumad school ay hindi man lamang naimbestigahan. This is a clear miscarriage of justice, and we will strongly question this decision in all venues possible, sabi ng dalawa. Sinabi ni Ocampo at Castro na patuloy nilang sinusuportahan ang mga indigenous school at indigenous communities. We persist in our call that those who ordered and orchestrated the attacks against the Lumad schools, specifically former President Rodrigo Duterte and the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, and endangered the lives of indigenous children must be brought to justice, giit pa ng dalawa.